Sa darating na Huwebes, target i-transmit ng House Secretary General sa opisina ng House Speaker ang 3 impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Inabot ng 1 buwan mula nang ihain ang unang reklamo bago natapos ng Secretary General ang pag-verify sa mga ito. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tapos nang iberipika ng Office of the Secretary General ng Kamara ang 3 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte kaugnay sa umunoy paglustay sa confidential funds. As soon as the complaint is filed, pinag-aralan agad nung legal department namin. So, as of today, na-verified na lahat yun. Yung 3, pwede na i-transmit. Magbabalik sesyon na ang Kongreso sa Lunes, pero target ng Secretary General ng Kamara na i-transmit sa Office of the Speaker ang mga impeachment complaints sa Huwebes. Balak daw niya kasing kausapin muna ang mga kongresistang nagsabi sa kanya na maghahain sila ng ika-4 na impeachment complaint o mag-e-endorso ng isa sa mga naihain na. How will you respond to parang impressions na inuupuan niyo po yung impeachment complaints? Hindi naman kasi alam mo, the House of Representatives cannot act on it until magkaroon ng session, no? Which is January 13. So, wala rin gagawin ng House kung on break pa sila. One way or another, I have to transmit the complaint or complaints to the Office of the Speaker. Parang ano na yun, negligence on my part if I will not act on these complaints. Pinaliwanag din ni Velasco na walang nakalagay sa rules on impeachment ng Kamara na anumang deadline para i-transmit niya ang mga reklamo sa Office of the Speaker. At ngayon lang daw nangyari na mahigit sa isang reklamo ang inihain laban sa isang impeachable official. Kapag na-transmit na ang impeachment complaint sa Office of the Speaker, mayroong 10 session days ang Speaker para isama ang mga ito sa order of business o yung mga tatalakayin sa plenaryo. Pagkatapos may 3 session days ang plenaryo para i-refer ito sa House Committee on Justice. May 60 session days naman ang komite para magdesisyon kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Pagdating ng report ng komite sa plenaryo, kailangan itong aksyonan sa loob ng 60 session days. Pero ang pagbilang ng session days, hindi gaya ng pagbilang sa mga araw sa kalendaryo. Yung session days natin sa mababang kapulungan, hindi absolute yung pagbilang. Kasi di ba may mga araw na Monday, magko-convene tapos hindi mag-a-adjourn at mag-a-adjourn ng either Wednesday, no? So kahit na 3 session days siya, ang bilang niya sa records ay 1 session day lamang. Kaya posibleng tapos na ang termino ng kasalukuyang Kongreso ay hindi pa napagdedesisyonan ang impeachment complaints. Kaya panawagan ng endorser ng unang reklamo. Tinagmansa rin na yung impeachment complaint na pinail natin. 1 month is too long. 1 month without holding Sara accountable is giving a very bad example to other government officials, public officials, na yung pag-abuso sa kapangyarihan ay dapat pinaparusahan. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni VP Sara, pero nauna na niyang sinabi na handa niyang harapin at sagutin ang mga alegasyon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.